Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal. Ay, ito. Dehydration at urinary tract infection. Siyempre, ang lumalabas sa Parang atin... 1 plus 1 is 2, Doc. Oo, pero not always. Pero ang problema, naiinitan ka na nga, pinapawisan ka pa, siyempre, nagsasalita ka, nababawasan ang tubig mo sa katawan mo. Kaya, importante itong hydration status natin para sapat ang tubig mo. Dahil kadalasan ng mga tao, ang ginagawa, umiinom lang kapag uhaw na, oras ng pagkain. So, maaaring hindi sapat ang hydration. Ay, naaalala ko sinabi mo, dapat hindi ka iinom kapag nauuhaw ka na. Kasi pag nauuhaw ka na, dehydrated ka na. Yes, naabutan na ng utak mo nairehistro na, nabitin ka sa likido sa katawan. Okay. Dahil hindi mo mararanasan ang uhaw kapag sapat ang hydration mo. Tsaka bukod sa uhaw, di ba mayroong pakiramdam sa bibig? Yes, scratchy. Hirap ang dila mo, parang tuyo ka, hirap lumunok, yung labi mo ay parang tuyong-tuyo, pati ng balat mo. Maski ng oil, walang lalabas, hindi lang pawis. Dahil hindi natin pwedeng isipin na ang nawawala lang sa atin ay dumi at ihi. Okay. Dahil yung tinatawag natin third space loss, laway, pawis, luha, sipon, yung mga ilalabas mo sa katawan. These are water-based. Okay. So, sabihin natin wala kang ihi, pero ang pawis mo naman, basang-basa ang t-shirt mo. Kaya wala kang ihing lumalabas Lumabas na sa pawis mo at wala ka pang binabawi sa katawan mo. But the pawis doesn't necessarily mean it's also ihi. Hindi. Iba yun. Dahil kailangan ng katawan mo, yun ang paraan para ma-tone down o ma-cool down ang katawan mo sa temperatura. Pero wala siyang hydration, wala rin siyang filtration function sa bato. Walang kinalaman. Ang problema, di kulang ka na sa tubig. Kumusta naman ang pag-ihi mo? Hindi na siya, sabihin natin, kada 3 oras, iihi ka sa kasilyas. Tapos pag-ihi mo, parang yung decolor, yung talagang orange parang iced tea ang tsura. Yun. Ibig sabihin, very concentrated urine. So, ano ba ang liquid or water content yan? Mas mababa. Dahil ang ating pag-iihi, ang pag-ihi natin ay isang aksyon na panglinis sa daanan ng ihi. Yun. Dahil pag naging stagnant ba, yung ihi natin sa pantog, binibigyan mo ng pagkakataon ang mikrobyo mag-multiply. So, ibig sabihin, dapat hindi ko rin pinipigil ang ihi ko. Yes, dahil isa yan sa mga rason bakit ka nagkaka-infeksyon. Kasi walang walang maihian Hindi katulad ng mga lalaki. Pupunta lang sa merong damuhan. Pwede na. Tatalikod sa pero bawal sa yan, poste. bagansya din yan. Tapos, yung iba nga, sa highway, di ba? Magpa-park lang na gano'n. Sa gulong. Bubuksan yung Pintuan. Tapos sa gulong. Yes. Pwede kaming mga babae. Hindi Pero pwede yan. May mga pwede naman tayong puntahan, mga restaurant, gasolinahan. Matatansya mo naman sarili mo kung kailan ka maiihi. Dahil ang tingin natin, sa loob ng 3 oras, iihi ka. Okay. Lalo pa kung umiinom ka ng sapat. Dahil sabihin natin, magkakaroon ka ng ihi ng mga 150 kada oras, 150 ml. So, pag abot ng 3 oras, halos sa mga ngalahating litro ka na, mararamdaman na si pantog na nairita na. Kumbaga, meron ka ng stimulus na kailangan mong umihi. Okay. Itong problema, yung iba hindi pala inom ng tubig lang. Gusto nila may lasa. Yun, wala namang problema, wala tayong reklamo dyan. Kaso, pag ang iniinom mong may lasa, kagaya ng kape, tsaa, juice na matatamis, at sabi mo nga kanina, si nanay, iced tea. So, kaagaw din yan sa tubig Di ba? Dahil ang sweet beverages, kaagaw. Osmotic yan Mag-a-attract siya ng tubig para ma-dilute siya. At so, akala mo, yung tubig mo, akala mong iniinom mong juice, ay, yes, liquid, not water. Oo nga. Ibang usapan. Kaya ang gusto natin ma-replace ay water. Sige, mag-juice ka, magkape ka, magtsaa ka. Pagkatapos niyan, pakiusap lang, sundan ng
water. Tubig. Tubig. Ang asukal ba, Dok, ay kung hindi napapawi ng tubig, Yes. pwedeng mag-crystallize. Hindi siya magkikrystallize pero mag-aagaw, kukunin niya ang tubig sa katawan. Yeah, yun nga, if you don't have the enough water in the body. Yes, it will raise your blood sugar. Blood sugar. Hindi yung magpo-form ng crystal. Hindi naman. Kasi merong kaya daw, sorry Dok Oo. kaya Alam daw, ko 'yon. Sige, go ahead, Tita Winnie. May myth diyan eh. pagka naihi ka ng dugo, gawa ng UTI, dahil nagpapas ka daw ng small crystals. Okay. Dahil nag-crystallize na daw yung certain elements ng Pwedeng ka mag-crystallize ng uric acid crystals. Okay? Kaya yung mga taong mataas po ang uric acid, pinapayuhan natin na yes, bawasan po ang pagkain ng mga beans at laman loob at uminom ng sapat na tubig. Dahil kung hindi ka madalas umihi, binibigyan mo ng pagkakataon, matuyo, itong tinatawag natin urine or uric acid component, makikristallize siya. Kaya pwede siya mag-form. Kaso pag madalas kang umihi, kumbaga, maganda pag yung parang alon, hindi mo binibigyan ng pagkakataon mabuo, then hindi siya magkakaroon ng kidney stones. Now, binanggit mo kanina, may dugo. Oo nga. Minsan, sa sobrang infeksyon sa daanan ng ihi, Urethra. pwedeng kang magkaroon ng hematuria, dugo sa ihi. Kasi, Dahil na apektado na yung mucous membrane, yung pinakabalat ng pantog, pwedeng naapektuhan na rin po mismo yung dalawang bato o yung daanan ng ihi. ay, naalala ko. Kasi meron kamong lining. Yes. Oo, para protection. May Oo. fascia siya eh. Kumbaga para may cellophane na nakabalot siya. So, pagka kulang ka sa tubig, pwede siyang ma-deplete? Hindi. Pwede siyang manuyo, tsampoy. Di ba? Parang okay. na-dry up mo siya. Dinaing mo. Kaya siya magdudugo. Bakit nagdudugo? Dahil Dry na. wala na siyang ma-filtrate. Ano ba ang tumatakbo sa bato para magkaroon ng ihi? Dugo. Okay. Dugo. Dugo ang tumatakbo sa loob ng bato para ma-extract yung basura para ilabas mo. Ihi. Now, parte yun ng sistema. yes, parte, normal. Now, tumatakbo siya. Wala na siyang tubig na may extract. Ano ba ang susipsipin pa niya? At magkakaroon ng panunuyo. Kaya isa pong uring renal failure ang dehydration. Ito bang pagpigil ng ihi, Doc, or madalas na pagkakaroon ng UTI, pwedeng magdulot ng mas grabeng sakit? Pwede. Sa Ito yung kidneys. tinatawang ascending infection. Mula sa pantog, mula sa daanan ng ihi, paakyat ng ureter, yung dalawang tubo, hanggang umakyat sa bato. So, mula sa baba, sa may puwerta, sa may daanan ng ihi, paakyat ng bato. So, kidney, pwede magkaroon ng renal abscess at iba pa. Wow. Or tinatawag natin acute pyelonephritis. Mismo si kidney na ang naapektado. Bakit yung nanay ko nagka-sepsis? Dahil ito yung tinatawag na urosepsis, binanggit mo kanina. Kagabi, okay pa siya. Then later Yes, parang pasama ng kalagayan niya. To the point, biglang nilagnat at nanghina. Urosepsis, ito na. Nagkaroon ng pagmumultiply ng infeksyon or bakterya sa loob ng pantog. Dahil pag mga kababaihan, kadalasan mali ang paraan ng pagpunas. Okay? Dahil ang katabi ng ating daanan ng ihi sa kababaihan ay yung ilalim ay yung puwet, no? So, pag kayo'y nakaupo para magpunas, maglinis, mas mabilis naman talaga mula sa ilalim paakyat ang Mahirap punas. kasi sa ganun. Yes, ang problema. Mula sa ilalim paakyat, ano ang sa ilalim? Yun paligid ng daanan ng dumi. Ng dumi. Therefore, meron bakterya. Kaya very common ang Escherichia coli, E. coli. So, pag ikyat mo dito sa may puwerta, kasi pinunasan mo, parang nag-introduce ka ng mikrobyo sa daanan ng ihi. Wow. Ay, syempre, itong daanan ng ihi o yung vaginal vault, very rich yan sa mga food sources para sa bakterya. Kaya magmumultiply sila. Ang problema ng mga kababaihan, hindi pwedeng umihi kahit saan. Tapos yung pagpunas, meron tayong opening Diba? Kasi sa mga lalaki, wala namang opening. At ang urethra o daanan ng ihi ng babae ay mas maigsi, 3 centimeters. Okay.
and the urethra is inside the vaginal vault. Yes. So, talagang meron kang moisture, meron kang normal flora Yeah. ng vaginal vault na yan. Oo. And what if na-dry up ka? Oo. Hindi ba? Yun na. Ayan na. Binibigyan mo ng pagkakataon itong mikrobyo mag-grow. Si Marvin Rayabad may question. Nagpa-check up ako lately. Mhm. Akala ko UTI. Sabi Oo. ng doctor, CPPS or Chronic Pelvic Pain Syndrome at may pangangapal ng bladder daw. Ito based on ultrasound. May pain sensation after mag-urinate pero sa as per laboratory, wala pong infection. Ano po ang dapat gawin para gumaling? So, ang nangyayari dito, nagkakaroon ka ng sensation, parang yung pantog niya nagkakaroon ng inflammation, cystitis. Yung parang gusto niya mag-contract. Parang ang pakiramdam ni Marvin siguro, parang balisaw-saw, mayat-mayat, iihi yan, pero pauti-uti lang. Okay. No. Pero hindi daw UTI yun. Walang infeksyon yan. So, parang may bladder problem siya, more of neurogenic, more of nervous system. Ano sabi ng doktor mo, Marvin? I'm sure sinabihan siya na uminom ng mas maraming tubig, parang exercisein si pantog. Si bladder para maging regular? Yes, parang bigyan ng pagkakataon to feel the real capacity. Okay. Si Angeli ng Paranaque, bakit po may mga taong prone sa UTI? Sabihin natin, depende yan sa edad, depende sa, considering na dapat maayos ang pagpunas mo, paglinis mo. Dapat mula sa taas, pababa, tapon. Okay. Kung kayo po ay gumagamit ng bimpo, dampi-dampi lang po at hugasan. Hugasan, di ba? Please, hugasan ng Oo, bibo. hindi pwedeng ulit-uliting gamitin. Okay? Number 2, sapat ba ang tubig mo sa katawan? Number 3, ito, kung meron kang ibang kalagayan sa katawan, kagaya ng diabetes. Ay, ang tamis mo. So, ang ganda ng iyong growth for bacteria. Ay, So, dapat alam natin kung ano ang mga sitwasyon mo na siyang nagpro-promote ng frequent recurring UTI. tubig is life, si Eden. Nakakatulong po ba ang pag-inom ng buko juice para gumaling ang UTI? Well, sabihin natin ang buko juice ay juice pa rin, may kaunting fructose, asukal, tubig, okay na tayo. Meron pa yung banaba. Yes. Tea. Marami naman tayong pwedeng inumin na herbal products na nakakatulong po. Pero basically, para easiest, cheapest, water. Yan. Baka kayo nabitin. Nasa Facebook at TikTok si Doc. Sundan nyo lang po ako sa Facebook, TikTok. I-type lang at i-search ang ating username at Doc Dennis Official, mga kapamilya. Mag-follow, mag-like, mag-share para sabi pang mga payong medikal o anumang makabuluhang huntahan na may kinalaman sa ating kalusugan.